Congressman Raul Manuel, nilampaso ni Pasig City Lone District Congressman Roman Romulo sa pangingialam nito sa programa ng K-12. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe para mas updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Nagharap nga sa Kongreso si Congressman Raul Manuel at Congressman Roman Romulo. Nagbangayan nga ang dalawa matapos magaling-galingan ni Manuel at gustong tanggalin ang K-12 na nagpapatagal lang umano sa mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman Congressman Romulo, pinangaralan si Manuel at sinabihang walang reading comprehension. Thank you, Madam Speaker. Una, Madam Speaker, gusto kong simulan ng aking interpellation sa pagbabalik tanaw sa K-12 program. Dahil ito po talaga ay isang malaki at mabigat na usapin para sa mga kabataan, lalo po yung mga dumaan dito. To start, Madam Speaker, maraming mga kabataan talaga. I can't count the number of times na ang nababagit po sa atin. Ang feeling po nila ay napag-eksperimentohan po sila nung nangyaring K-12 program. Halimbawa, Madam Speaker, dahil daw 12 years ang basic education sa ibang mga bansa, dapat ganun din yung exact number na gawin sa atin. Pero I'd like to recall, Madam Speaker, tama po ba sa ating mga committee hearing doon lumitaw na hindi naman pala kalakhan ng mga bansa sa mundo ay 12 years yung kanilang basic education. And am I correct, Madam Speaker? That is correct, Madam Speaker. In fact, based on the in general, K-12, most of the educational systems have K-12, but there are also first world countries that did not even exactly have the K-12 program. So in that respect, it is correct, Honorable Manuel. Thank you, Madam Speaker. Also, regarding college preparation, dahil ang bagit ng K-12 program, when we have a mandated senior high school program, magiging mas handa raw ang ating mga senior high school finishers kapag pumasok sa kolehiyo. Pero in also several instances, Madam Speaker, ay halimbawa may mga subjects na tinake na ng senior high, pero pagpapasok na sa kolehiyo ay uulitin o parang almost the same variant lang din ng mga subjects na nakuha ng senior high yung ipapakuha sa college. May mga pagkakataon din, Madam Speaker, na supposedly with the senior high school program pipili ng strand or track. Pero kapag papasok sa kolehiyo, dahil hindi din naman pala mandated na kung ano yung track or strand na kinuha, yun din yung iti-take na course sa kolehiyo. So parang hindi rin nakita ng mga estudyante yung sense bakit sila nag-senior high school. So with that, Madam Speaker, ay meron po bang maidudulot na remedy or ano po ba ang magiging bago kapag maging batas po itong House Bill 11213? Yes. Honorable Manuel, first allow me to clarify my earlier response. In other jurisdictions, grades 11 and 12 are not mandatory, pero meron din silang 11 and 12. The same model that we are espousing in this very bill. But now, with respect po to your question, tama po yung binabanggit po ninyo. Sa totoo, gusto ko lang magdagdag sa sinabi ni Honorable Manuel. Sa totoo, sa kasalukuyan kasi ngayon, merong 4 na track: sports, arts and design, tech voc, at academic. Pagdating mo pa sa academic, meron pang strands. Hindi po pag pumasok ka ng academic track, pare-pareho kayo. May iba-ibang strand pa po. Kaya yung sinasabi ni Honorable Manuel, Madam Speaker, is correct. Kasi meron po mga colleges and university, kung hindi ka pumasok ng STEM na strand, hindi ka pwede mag-engineering. Pwede ka mag-engineering, pero magbe-bridging programs ka pa po. So kaysa umikse, humaba pa po. Imagine po, grade 10, pinapapili na natin yung estudyante kung ano yung college degree niya na gusto. Kaya nga sinasabi natin, sa question ni Honorable Manuel, ano may idudulot ng proposal na ito? Sa proposal po na ito, sinasabi natin, wala ng tracks, wala ng strands.
Ang mandatory subject lang ay yung general subjects sa first year college. Ano po yun? Example, History 1, English 1. Kung ano yung mga general subjects, bakit natin gusto yung general subjects na yun? Unang-una, ay makakapagbigay po siya ng masisigurado natin na masistrengthen yung tinatawag na functional literacy ng ating mag-aaral. Yung reading comprehension, mathematics niya, and sciences po, a few subjects, yung general subjects will be able to strengthen that in 11 and 12. Tapos, pagdating niya ng first year college, kung merong advanced placement, yung college, at karamihan naman po meron eh. Kung pwedeng i-credit na yung English 1 na kinuha niya sa grade 11, yung English 2 na kinuha niya sa grade 12, yung History 1 na kinuha niya sa grade 11, yung History 2, o kung ano man, para pagdating ng kolehiyo, credited na lahat yon. So mababawasan po yung number of years niya sa kolehiyo. At of course po, may electives pa rin. We will still give them that option na may electives. Kasi sa totoo, Madam Speaker, eto naman, talagang pinaglalaban na matagal ni Congresswoman Franz to at saka ni Honorable Manuel. Sa totoo, nawala ang Philippine history. So I think we should be able to put that back in place. Kasi that's part of the general subjects. Lagi natin pinag-uusapan, Honorable Manuel, si Honorable Castro, ito yung isang passion niya, yung tungkol sa nationalism. Kung nationalism pinag-uusapan, bakit tinanggal ng K-12 ang Philippine history? So dito po, mababalik po natin, kung nationalism rin ang pinahanap natin, makakatulong siya at makikredit po siya. Hopefully makikredit siya pagdating niya ng first year college. Thank you, Madam Speaker. With that, para po mas maging malinaw po sa ating mga kababayan, if we compare yung itsura ng senior high school ngayon na grades 11 and 12, as compared po sa pinapanukalan nitong House Bill 11213 na, di ba po, hindi na magiging mandatory yung grades 11 and 12, depende na lang dun sa estudyante. So ano na po ang magiging pagkakaiba dun sa curriculum ng mga estudyante ngayon and in the future if ever this bill will become a law? Para maliwanag rin po tayo, pagdating ng grade 10, ang sinasabi natin, may graduation ang lahat ng estudyante. Pagtapos ng grade 10, doon na po pipili ngayon yung estudyante. Ano ba ang gusto ko? Right now, sa 100% ng senior citizens natin, more or less between 65 to 69% enter the academic track. Sa TechVoc track, we reached a high of 36% ang nag-enroll sa TechVoc track. Pero siguro nga po, dahil NC2 lang ang nabibigay doon, dahil hindi naman siya industry-driven curriculum, ay bumaba na po yun. Nag-umpisa tayo, first year of implementation, 36% nag-TechVoc track. Ngayon po, nasa 29% na lang. Yung dalawang ibang track, minsan di umaabot ng 1% eh. Kasi sa totoo, yung karera. So pagka-graduate mo ng grade 10, pili ka na. Gusto ko bang magkolehiyo o hindi? O gusto ko ba yung TechVoc track? Kung pipiliin mo ang kolehiyo, kailangan ka mag-grades 11 and 12, pero yung curriculum mo sa 11 and 12 will now be manageable, reduced to the mandatorily to the general subjects in first year college. Kung gusto mo mag-TechVoc, pupunta ka naman po sa tinatawag naming industry-driven curriculum, approved by the industry boards, but regulated by the TESDA. Pero, may addition po kaming gustong isama, at mamaya po ay siguro kasama sa committee amendments. Pag-graduate mo ng grade 10, ang bawat estudyante na gustong kumuha ng tinatawag na honors exam, pwede siyang kumuha nun. Pag pinasa po niya yon, accelerated po siya. Pwede na siyang dumiretso ng first year college, hindi na siya kailangan dumaan ng grades 11 and 12. Again po, nabanggit rin po kanina, may mga international commitments or whatever na yung grade 11, 12. Hindi po natin tinatanggal yung commitment na yan. Nandiyan pa yan. Pero ina-accelerate natin yung mga gustong pumuntang kolehiyo at binibigyan natin ng iba pang pathway yung iba. Kasi importante na rin po talaga yung TechVoc. Pero yung TechVoc na pinro-provide natin ngayon, Honorable Manuel, alam mo yon, ang binibigay natin, karamihan,
NC2. Pag nagtapos ka ng grade 12 Tech Voc track, ang binibigay natin NC2. Ano ibig sabihin ng NC2? Sa ilalim ng Philippine Qualifications Framework, ang NC2, novice. Maliwanag na kasulat, tayo po nagsulat nun. Pilipinas yung nagsulat ng PQF. Nakalagay doon, pag NC2 ka lang, kailangan mo pa rin ng guidance. Hindi ka pa rin expert. Kailangan may sumusubaybay sa ginagawa mo. Novice ka lang. Imagine, pinangako natin sa estudyante, mag-grade 11 and 12 ka, pag-graduate mo, either job ready ka or college ready. Sa pareho po, mukhang nagkulang tayo. Yung pa lamang sa NC2 na binibigay natin. Karamihan po NC2. That is why gusto natin, industry-driven curriculum, enterprise-based. Of course, mayroon pa rin dyan functional literacy para masigurado natin, umabot naman siya NC3, NC4, or PQ5. Pag dumating ka po ng NC4, diploma na po yun. Under our ladderized education law, which we passed in 2014, you can go straight to college under the ladderized education program. Okay, thank you, Madam Speaker. Hearing that response, dahil ang mangyayari na ay yung mga gustong magkolehiyo eventually, sila na lang yung kinakailangan na mag-take ng 2 years na pre-university program. Hearing that, Madam Speaker, as youth representative, well, I have to be honest na sa ngayon po, kung ganun ang magiging itsura, ang magiging default po talaga na pagtingin dyan ng ating mga kabataan ay habang meron po tayong mga pinapangako na mga pag-aayos din naman, pero kung sa bilang ng taon na kukunin nila, parang ganun pa rin ang mangyayari as compared sa ngayon. So, when I heard, Madam Speaker, yung tungkol dun sa possibility na halimbawa may paraan para ma-exempt, gusto ko magpalalim po dyan, Madam Speaker, ano po yung itsura po nun? Again po, no, yung honors exam, ipapaubaya po natin yan sa DepEd at sa CHED and the universities and colleges. Because sila po ang makakapagsabi kung ano yung competencies, kung ano yung kinakailangan ng isang learner para makalakbay siya ng 4 years o 3 years o 5 years sa kolehiyo. Siguro po, Honorable Manuel, we can both agree that we should leave that to the experts. Hindi naman po para sa policy makers dahil mas may dalubhasa sa atin. Let us give them the general framework na may honors exam, but let us leave it to the experts to be able to formulate ano yung honors exam po na yan. And again, Honorable Manuel, in a way, tama rin po kayo. In terms of length, nandun pa rin yung 11 and 12. Totoo yan. Pero, sa isang banda, hindi na po siya magiging as unfair as it is now. Because right now, napakaraming tracks, napakaraming strands. Tapos, katulad ng binanggit ko kanina, Honorable Manuel, marami sa ating mga kapwa Pilipino, gusto nga nila maging ininyero. Pero kung hindi ka nag-STEM, strand, meron kang additional na bridging subjects na pinapagawa ng ibang universities and colleges. So instead na pinaiksi natin, pinahaba natin, pero dito, sa sinasabi natin, unang-una, hindi man natin napaiksi yung basic education, pero since ang laman po ng 11 and 12 ay yung general education subjects, mababawasan natin yung first year college subjects at mababawasan yung taon niya sa kolehiyo. Doon naman po tayo makakatulong sa pamilyang Pilipino. Pero sana rin po maintindihan natin, especially in light of the international assessment exams, our own assessment exams, for now, maganda pa rin po talaga na masigurado natin yung functional literacy. Talagang meron talagang tayo po nagkulang sa kabataang Pilipino. Ito yung pagkakataon natin na makapag-focus tayo hanggang grade 12, doon tayo sa functional literacy. Thank you, Madam Speaker. Kasunod po tungkol naman sa paghanda para sa trabaho dahil isa rin ito sa mga nakikita nating naging, well, we can call it a failure ng K-12 program. Pinangako yung pwedeng maging college ready, job ready, or meron pa nga
maghanda para magnegosyo, ganyan. Pero it's sad, Madam Speaker, na ayun, inabot tayo ng ilang taon, no? Hanggang sa finally, no, ay na-realize natin na yung original na gustong mangyari nung K-12 when passed many years ago ay hindi naman pala nagbunga. And at least, Madam Speaker, na-acknowledge po ito, no, sa committee natin on basic education. Kaya ngayon ay meron tayong pinag-uusapan na ganito. Ano yung mga pwedeng pag-aayos natin. So kung dun sa job preparedness, Madam Speaker, ano po ba yung mga binanggit na dahilan or often cited na mga reasons bakit hindi nag-employ yung maraming mga kumpanya nung mga nagtapos naman na ng senior high school? Una po, doon tayo sa functional literacy. Kaya kailangan talagang palakasin yun. At sinabi natin, kahit mag-tech voc track ka, ibig sabihin sa TESDA ka na industry-driven, ay sisiguraduhin po natin na meron pa rin functional literacy courses po doon. And required naman po siya until now. But of course, mas maiksi na. Pangalawa po, ang binibigay po natin, pag-graduate, nabanggit ko po ito kanina, ang binibigay po ng TESDA, pag-graduate ng grade 12 ng mga nasa tech voc track, karamihan po, NC2. Yun ang totoo. Karamihan NC2. Pag tinignan po natin ang ibig sabihin ng NC2, sa ilalim ng sarili nating Philippine Qualifications Framework na ang gumawa, NEDA, DepEd, sila rin po gumawa eh. TESDA. Pag tinignan po ang ibig sabihin sa Philippine Qualifications Framework ng NC2 na binibigay natin sa grade 12 Tech Voc graduate, hindi novice pa rin. Nakasulat po doon na kailangan subaybayan pa rin siya sa trabaho niya. Hindi siya considered na expert na sa ginagawa niya. Sa proposal po natin, gusto natin industry-based curriculum, approved by the industry boards, at enterprise-based na siya. Meaning, makaka-immersion ka na kaagad sa iyong eskwelahan, sa industriya. Para kasi ang skills mo, ang pag-acquire ng skills, ang sabi po sa atin sa committee, kung maalala mo, Honorable Manuel, karamihan dyan, it's practice, practice, practice eh. Talagang kailangan ginagawa mo eh, para matutunan mo yung competency, para mag-graduate ka to higher levels of competencies. Gusto natin, at nakasaad ng malinaw po sa bill na ito, umabot NC3, NC4, at PQ5. Pero ang NC4 po, sapat na po yan dahil diploma course yan. At diploma degree na rin po yan. At diploma po makukuha mo dyan under the Ladderized Education Law which we passed in 2014 ay makakaano ka na rin po, makakadiretso ka na ng kolehiyo. Madam Speaker, it was mentioned by our sponsor na ang gusto talaga nating mangyari sa curriculum natin sa basic education, ito ay industry-driven and industry-approved. No? Yung curriculum niya ay batay dun sa ano yung demands ng mga kumpanya. Gusto ko mag-delve doon, Madam Speaker, dahil sa isang banda, edi nandyan din yung purpose ng education na syempre, kapag merong diploma, nagtapos yung isang estudyante, ibig sabihin ay meron siyang credential na magagamit niya para magkaroon ng trabaho. Pero going beyond that, Madam Speaker, ay nandyan din ang kumbaga mas malawak pa na function ng edukasyon na ibig sabihin, lalo sa basic education, doon natin ini-instill sa ating mga kabataan yung paano ba dapat sila maging mabuting tao, yung mga values, yung paano sila maging responsible na citizen din ng bansa natin. I'd like to raise this concern, Madam Speaker, na paano natin masa-safeguard yung ating curriculum sa tendency niya na ang mas nagsiset na talaga ng direction ay yung mga kumpanya. In the sense na, kasi if they are the ones who would be able to have a big say in what skills are considered to be in or marketable or in demand,
pwedeng masakripisyo, Madam Speaker, yung ibang mga aspects naman ng edukasyon na ang layunin ay hindi lang basta mapagraduate at ma-ensure yung trabaho ng ating mga kabataan, pero ma-mold din sila bilang mga mabuting tao at mabuting mga kababayan. So, paano natin titiyakin na yung isang curriculum na industry-driven, industry-approved, hindi po siya natatangay ng kung ano lang yung in-demand sa merkado? Yes. Honorable Manuel, yung purpose, yung layunin ng batas na ng bill na ito, the purpose of the bill is really to modify grades 11 and 12, Tech Voc track and academic track. Ibig sabihin, yung K to 10 will remain in its present state with its curriculum. Kung maalala po natin, nung 18th Congress, pinasa po natin dito ang tinatawag na GMRC law, yung Good Manners and Right Conduct. Doon po sa batas na yon, minandato natin na from K to 6, dapat independent subject ang good manners and right conduct. Diyan po kasama rin po dyan yung pagmamahal rin po o nationalism, pagmamahal sa bayan. Pagdating ng 7, 8, 9, 10, values education will be integrated into subjects. So yung basic po, hanggang magsa-start po ang K, sabihin natin 5 to 6 years old. Hanggang grade 10, hanggang 15 to 16 years old po yun. 15 more or less, hanggang 15 yun. So yung minomodify na ng bill na to, ito na po yung dinagdag na 11 and 12 under the K to 12 law. Ito na po yung either magtatrabaho ka, skilled worker ka, ang gusto mo, magiging athlete ka, magiging sa artist ka, or magiging academe ka. Yun na lang po, yung last two po na taon. In addition, as mentioned earlier, by the time umabot po siya ng 15 to 16 years old, siguro po yung halos 10 taon na GMRC and values education integrated into subjects would be sufficient enough to mold the character of our learners. And equally important is also to mold their, to enable them to strengthen their nationalism. Kasi yung GMRC naman po kasama na rin po talaga doon eh. In fact, maliwanag sa batas natin na hindi po siya merely theoretical eh. As much as possible, let us not reinvent the wheel. Yun ang nilagay naman po natin doon. Let us apply it factually para talagang yung best practices, gayahin rin po natin. Importante po, nandoon naman po yung GMRC. Yeah. Thank you, Madam Speaker. I can't help but really point that out, lalo na't nung pinasa po yung K-12 program, nung mga panahon po na yon, tayo ay college student na. Well, fortunately, personally, hindi ko po napagdaanan yung ganong naranasan nung mga sumunod na mga generation ng mga kabataan. Pero nonetheless, Madam Speaker, I really sympathize with them. Lalo na't yung naging dominant din po kasing narrative at that time ay, yun, kahit hindi mag-college, basta nagtapos ng senior high, kasi ang mahalaga lang naman kapag gumraduate na ay makapagtrabaho. Parang yung narrative po nun, Madam Speaker, ni-reduce yung function ng edukasyon na para lang siya maging mas madali yung paghahanap lang ng trabaho, to the point na kung walang trabaho dito sa atin, edi let's fine-tune yung edukasyon natin para madaling makapag-abroad yung ating mga kabataan. So, doon pa lang, Madam Speaker, sa ganong rational nung K-12 program, nung pinasa po siya bilang batas, doon pa lang nakita na natin merong problema. Kaya magkakaroon din po ng dangers, if ever, na yung maging justifications din for whatever changes in the curriculum ay magfa-follow din sa ganong consistent na narrative. Kaya kailangan po talaga, pag sinabi nating pinag-aaral natin yung ating mga kabataan, ang rason po niyan ay hindi lang basta-basta na meron lang silang trabaho right afterwards. Kailangan din talaga yung mga kabataan natin, lalo syempre pagpapasok sa trabaho, kung mga kumpanya ang gugustuhin po nila actually ay mga kabataan na hindi okay yung reading comprehension. Kasi for example, kung okay yung reading comprehension nila, may mga kontrata na unfair
pala para sa kanila, mabubusisi nila. Tapos, yung mga skills din like, for example, analyzing past events, ganyan, na kung may kumpanya na merong mga bad practices, gugustuhin niya yung mga kabataang hindi marunong balikan yung practices ng kanilang mga kumpanya para hindi sila marunong magtanong, susunod na lang sila. So, gusto natin talaga ng shift or alternative no, dun sa what kinds of students do we produce from our basic education system. Kaya, in line with that, Madam Speaker, since dito sa education pathways, gagawa niya ng distinction. Merong mga kabataang mas magpo-focus doon sa scholastic ability, magpo-proceed sa pre-university tsaka sa university level. Meron po magpo-proceed doon sa technical, vocational na track. So, ano po yung magiging mga batayan para ma-distinguish po natin yung mga estudyante na magti-take ng ganong track, while at the same time, yung core functions ng education, hindi po nawawala dapat dun sa dalawa? Unang-una, no, agree po tayo kay Honorable Manuel. Ayaw na po natin na mag-educate tayo o magti-training na tayo para mag-ibang bansa. Kasalukuyan po. Kasi sa totoo, hindi naman siya industry-based curriculum ngayon. Hindi po siya base sa mga industriya na nandito na sa Pilipinas. Karamihan po nga kung titingnan natin, marami nga dyan, sa totoo ay nag-work po dun sa mga HRM, di ba? Karamihan, yun ang pinasok nila sa hotel, di ba? Yun, which again, meron dito, meron abroad. Sa ating proposal po, it will be really enterprise-based, industry-driven curriculum. Ibig sabihin, kailangan may industriya dito. Kailangan may existing na industriya sa Pilipinas at mulat yung learner. Pag pinili niya yung TechVoc track na ito yung gusto niya na industriya, it will also help us and of course, our economic managers to finally take a look at manufacturing in the Philippines, take a look at our industries in the Philippines. Hindi naman po tayo pwedeng import nation lang talaga. Pero pag meron po tayo, kasi ito po, it has to be enterprise-based, industry-driven curriculum. Hindi naman po ito sa abroad magti-training. Dito po magti-training. Kailangan may enterprise. Kailangan may industriya. At yung competencies po niya, maliwanag tayo. We have to go to NC3, NC4 at level 5. Hindi po katulad ngayon. Sa totoo po, Honorable Manuel, meron ka makikita ng mga survey ngayon Well, hindi naman ngayon, the past few years, na nagsasabi na hindi, yung mga graduates natin ng senior high school, mas tinatanggap ngayon ng industriya. In fact, para marami silang ina-hire. But the question we asked in the committee and in EDCOM 2, ano yung trabaho na binibigay sa kanila? Karamihan po doon would really be waiters, cooks. So hindi mo na kailangan ng 11 and 12. Kung ay bibigay lang ng Estado, ay hanggang NC2, bakit pa natin pinapagod ang mga aral, ang pamilya hanggang grade 12? That is why we want the competencies to level up